magandang buhay mga ka-Tech Moves. Salamat at nandyan na naman kayo na manonood sa tutorial na ito. At salamat sa inyo pong patuloy na suporta sa pag-share, pag-like ng mga videos natin. Para sa ganun ay madaling mapanood ng iba yung mga videos natin. At maging upang sa ganun ay dumami-dami naman yung ating mga subscribers. Ayan, salamat po sa mga tumutulong mga ka-Tech Moves. At sa oras na ito ay meron tayong susolusyonan na problema. Okay, so bagong lahat ay welcome to my channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, so itong ICOM IC02 Alpha Tango natin ay meron akong na-encounter na problema. Ayan, na ating susolusyonan ngayon. Pagka nag-save ako sa memory, okay naman. Pag naka-on yung radyo, hindi nabubura yung na-save sa memory. Kaso pagka pinatay ko na yung radyo, tapos medyo matagal na nakapatay, then mamaya pag on ko ng radyo, burado na lahat yung sinave ko sa memory. So ang gagawin, nagsisave na naman ako. Paulit-ulit na lang nagsisave ako. Sumasakit na ang kamay ko sa kapipindot. Okay, so paulit-ulit na lang nagsisave muli sa memory. Ayan. So solusyonan natin 'yon para hindi laging save ng save. Yan, para sa ganun ay mananatili yung sinave natin sa memory. Pero bagong lahat, mag-shoutout muna tayo. Yan. Hindi natin makakalimutan yung mga kaibigan natin, yung mga sumusuporta sa ating channel. Unahin natin si Ivan ko. Shoutout sa iyo, sir. Salamat, Lodi, sa yung patuloy na pagsuporta sa channel natin. Si Rolando Ramos. Ayan, shoutout, sir. Sabi niya, pwede bang gawing yagi yung bazooka dipole natin? Lodi, ako kasi puro experiment lang. Yan. At hindi ko pa na-try yung sinasabi mo kung pwedeng gawing yagi yung bazooka na yan. Okay, so siguro ay kung meron kang materialis dyan, pwede mong subukan, mag-experiment ka. Ayan, pero huwag kang mag-alala, i-experiment natin yan. Para sa ganun makita natin kung okay ba yung bazooka na gawing yagi. Shoutout sa'yo. At meron tayong bisita galing sa Malaysia. Malaysia Ham Radio, ang pangalan niya, Senjot. Ayan, Senjot BPK Ham Radio. Yan, Senjot BPK Ham Radio. Yan, shout out Senjot BPK Ham Radio in Malaysia Ham Radio. Shout out there in your country, beautiful country of Malaysia, Senjot BPK Ham Radio. Thank you for watching. Thank you for supporting our channel. Wow, English yun na. Pwede. Alright, so shoutout kay GNXU. Kung mahilig po kayo, mga ka-Tech Moves sa mga games, yan, bisitahin nyo po yung kanyang YouTube channel, GNXU. Shoutout po kay King P-Rex Salaban. Shoutout, sir. Magandang buhay. At ito, si Sir Christian Palaming. Yan, hindi mawawala itong kaibigan natin. Shoutout sa iyo, Sir Christian Palaming. Yan, gayem, kabsat. Salamat at patuloy kang sumusuporta sa ating channel din naman. Ayan, salamat sa mga tips. Ayan, mga ka-Tech Moves, bisitahin nyo po yung kanyang channel. Marami po tayong matututunan dyan. Okay, mabait yan si Sir Christian Palaming. Shoutout sa iyo, Sir Christian Palaming. What you see is what you get. Okay, regards sa iyong family. At maging kay Madam Amelia. Yan. Shoutout sa iyo, Ma'am Amelia. What you see is what you get. Okay. Si Jerome PH. Ayan. Tinatanong niya kung pwede bang maging porta or base yung mga portable. Alam mo, Sir Jerome, lahat ng portable actually pwedeng gawing portabase. As long as ang mga solution dyan kung walang DC in, yan. Diba karamihan ng mga radyo may DC in, na tulad nito, itong Alpha Tango, parang ito.
may DC in siya. Meron siyang paglagyan ng tawag nito, yung power supply. Direct tayo sa power supply na 13.8, pwedeng ganyan. Okay, i-direct mo ito sa power supply, itong radyo na ganito. Pero may mga radyo kasi na walang DC in. Yan, walang DC in. So ang solution doon para maging maging porta-base, gumamit tayo ng battery eliminator. Ayan. Kung merong mabibiling battery eliminator para dun sa saktong unit or portable na meron ka, maganda kung merong eksakto na merong battery eliminator para sa radyo or model ng radyo mo. Pero kung wala kang mabili, yan, may solusyon pa. Kung wala kang mabili na battery eliminator para sa radyo mo or modelo ng radyo mo, ang solusyon dyan, bumili ka ng DC converter. DC to DC converter, yung tawag nito, step down. Yan, step down DC to DC converter. Ayan, okay? Yung step down. Maganda yon kasi kahit na more than 15 amperes yung or more than 15 volts yung input, mai-reduce mo siya doon sa voltahe na kailangan ng radyo mo. Halimbawa 7.5 volts lang, may re-reduce mo ngayon yon gamit nung interface na yon, okay, yung DC to DC step down converter. Yan, para pwedeng yun yung isang paraan kung wala tayong DC in, gamit ka ng step down converter. Okay, marami yan sa Shopee, sa Lazada, marami yun. Okay, so shout out Sir Rico Rubio, si Sir Emil Christian Frani. Alam mo, Sir Christian Emil, tama yung sabi mo, gwapo ang tawag nito. Gwapo naman sabi mo, nag-comment ka dun sa ICOM 2G80 natin, ICOM 2GAT natin. Tama ka kasi para sa akin, even we, lahat ng ICOM para sa akin gwapo. Okay. Uray pangitin, DJ gumamgamit. Ay, Lucano pala yun. Kahit na pangit na yung gumagamit, basta ang hawak ICOM, gwapo na lahat. Pwede. Okay, biro lang. Pero gwapo ang ICOM. Okay, si Madi Hutalya, shout out. Si Sir Romel Makasait, shout out sa iyo, Sir. Sabi niya, igawan ko daw ng review yung Baofeng UV10R. Okay, yung Baofeng UV10R. Ang problema, Sir Romel, wala akong radyong ganito. Pwede natin gawan ng review ito pero wala akong radyong ganito. Maliban na lang kung i-sponsoran mo ako. Why not? Okay? Shout out. Epifanio Adalia. Turaju Von Eru. Shout out sa inyo mga Lodi. Si Jano Carpio. Dan Oximas. Shout out mga Katek Moves. At si Sir Ronnie De Vera. Shout out sa iyo, Sir Ronnie. Tinatanong mo yung sukat ng Omni vertical antenna natin na 144, yung tutorial natin dyan. Sir, actually, andyan lahat yon kung panoorin mo lang. Ayan, kung talagang gusto mong gumawa ng ganitong homebrew na antenna, doon sa video ko ay video tutorial ko dyan, how to make Omni vertical antenna. Ayan, 144 MHz. Nandyan naman yun eh. Ay panoorin mo lang kung talagang gusto mong gumawa, andyan lahat yung mga sukat. Ayan, inisa-isa natin yan para madaling sundan. Medyo mahaba nga lang pero at least yung manonood ay masusundan niya kahit papano. Okay, pero kung may makita tayong konting pagkakamali doon, intindihin na lang natin. Wala namang perfecto, diba? Pero malinaw yon mga Katek Moves, malinaw. Marami naman nagko-comment doon na malinaw daw yung tutorial natin. Subukan mo. Okay, so yun lamang po yung mga shoutout natin. Mga Katek Moves, kung nais nyo pong magpa-shoutout,
mag-comment lang po kayo dito sa videos na ito. Ayan, mag-comment down lang po kayo para sa next video natin ay i-shoutout natin kayo. At pakibisita po yung description box ng video na ito. Baka dyan po yung mga hinahanap nyong video links ng mga tutorials, DIYs na nauna na pong ini-upload ko. Inilagay ko po dyan sa description box. Pakibisita po para makita nyo, baka dyan yung hinahanap nyo, makatulong po sa inyo. Then sa pinakababa ng description box, andun po yung link ng FB page natin, Facebook page natin. Andun yung link, andun din yung email na kung saan, kung gusto nyo akong kontakin via email, andun makikita nyo dyan sa description box na sa baba. Okay, so yun lamang mga ka-Tech Moves, magpatuloy po tayo. Disclaimer pala mga ka-Tech Moves, disclaimer. Ako po ay isang YouTuber mga ka-Tech Moves na hindi ganun ka-expert na gaya ng iniisip nyo ngayon. I'm not expert sa radyo, sa electronics. Yan, inamin ko yan, hindi ako expert. Kumbaga talagang tapang lang talaga, lakas lang ng loob. Ayan, at nagbabase din ako sa experience ng iba. Ayan, kung nakita kong effective sa kanila, ayan, I'm sure effective din sa akin. Ganun lang yon. Ano po? Basta makita ko na okay sa iba, ayan, di ba? May mga ideas naman tayong mapupulot or knowledge or di ba na ginagawa ng iba na pwede rin naman nating i-adapt para makagawa tayo ng successful na mga bagay-bagay. So ganun lang po tayo mga ka-Tech Moves, hindi pa ako expert. Pero sinisigurado ko po sa inyo na yung mga ginagawa po natin proven naman na maayos siya. At okay po talaga. Yan po yung sinisigurado ko po sa inyo. Pag-share ng kumbaga yung ikapapalpak ng channel natin. Okay? So muli, kung very expert ka na sa topic na ito na inilabas natin, it's all about yung solusyon nga nung problema natin dito sa radyo na ito na Alpha Tango. Kung expert ka na, okay lang na manood ka na positive yung espiritu mo. You're very much welcome. Walang problema dyan. Pero kung expert ka sa radyo na to, sa solusyon ng problema na ito, expert ka tapos meron kang negatibong espiritu at wala ka namang gagawing iba kundi manggulo lang, magko-comment lang ng kung ano-ano, negative. Okay? I advise kung meron kang ganyang bad attitude. Okay? I advise, wag mo na lang panoorin. Okay? Hanap ka na lang ng ibang mapapanood. Yan. Siguro ay madali lang naman yung instruction na yon. Pero in general, welcome po tayong lahat na panoorin ito. Yun lamang po, disclaimer. Maraming salamat. Okay mga ka-Tech Moves, ito yung nakikita kong problema dito po sa ICOM IC02 Alpha Tango ko. Ayan, kapag matagal ko siyang in-off, parang ito, kagabi ko pa siya in-off, hindi ko pa siya binubuksan ngayong umaga. So nung in-off ko kagabi, ayan, pagka i-on ko na ito, ayan, makikita nyo mamaya, lahat na ng mga sinave ko sa kanyang memory nabubura. Ayan, kumbaga bumabalik, parang nare-reset siya. Ayan. Lahat ng mga sinave ko na mga frequencies sa memory nabubura pagka i-on ko siya. Pagka matagal na naka-off, yan, parang yan, kagabi yung last na gamit ko dito. Then, in-off ko siya, syempre. Tapos ngayong umaga, yan, ipapakita ko sa inyo yung na-encounter kong problema dito. So, i-on ko siya. Yan, para makita ninyo. So, i-on ko po siya. Yan. Okay. So, yan po yung aking na-encounter. Wala nang laman itong kanyang memory. Tingnan nyo. 0, 1, 2. Yan. Lapit natin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Wala. Burado lahat.
So bumabalik dyan sa 140 megahertz. So ganyan lagi yung na-encounter ko. So wala namang problema sa radyo mga ka-tech moves. Working naman lahat. Ito lang talaga. So ang ginagawa ko, inuulit ko na naman ang pag-save. Yan, every now and then ganun yung ginagawa ko pagka bubuksan ko ulit. Pag bumalik dyan, pag nabura lahat sa memory, so nagsisave na naman ako. Yan, sinesave ko siya. So okay pagka naka-on itong radyo, pag sinave mo, magsisave siya talaga, magsisave. Yan, okay na okay, walang problema. Hindi mabubura yung kanyang mga na-save na mga frequencies, hindi mabubura as long as naka-on siya. Yan. Huwag lang patayin ng matagal. So, to make the long story short, nagtanong-tanong ako kung ano ang pwedeng solusyon sa ganitong problema. At karamihan sa mga nag-comment o nagbigay ng kanilang idea ay baka daw lobat na yung CMOS battery sa loob. May baterya pa pala dito sa loob mga ka-tech moves na bilog. Yung CMOS battery parang baterya ng computer. Yan, parang baterya ng relo pero malaki. Parang piso. Yan. So sa loob meron pala yon. So yun daw ang palitan. So ang ginawa ko, nag-order ako ngayon, bumili ako ng ganung baterya. At ito yon mga ka-tech moves. Ito. Yan, ganito yan. Yan. Okay. So ito ay CMOS battery, 3 volts siya, 3 volts. Yan, Panasonic, Japan. So bumili tayo ng ganito. So ang kagandahan nito ay ready na siyang ihinang. Yan, meron na siyang terminal, positive tsaka negative, yan oh, negative tsaka positive. So ready na siyang ihinang. Pwede rin naman yung mga iba na mga ganitong baterya, basta parehas lang ng voltahe. Yun nga lang, wala pang terminal, kailangan mo pang ihinang yon sa baterya. Medyo may kahirapan ng paghinang ng terminal sa baterya. Ayan. Pero may technique daw para madali. Okay, pero ako, ang binili ko ay ito na, yung meron ng terminal. So baka na-encounter nyo itong ganitong problema mga ka-tech moves. So tignan natin, baka parehas tayo ng sitwasyon. Makakatulong sa inyo itong remedy or solution na aking ginawa at gagawin. Tingnan natin kung magiging okay itong radyo na ito, Alpha Tango, sa gagawin natin na solusyon. At sana makatulong sa inyo. Okay, so ang gawin natin, buksan natin itong radyo, saka natin ikabit itong baterya na ito. So atin nang buksan mga ka-tech mobs.
natin kung hindi nabura yung sinave natin. Okay, moment of truth. Yun. So hindi nabura mga ka-tech moves. Ayan o. Okay, so hindi nabura yung ating sinave. Ayan. So okay, itong ginawa natin, successful. Ayan, yung sinave natin sa 1 hindi nabura. Yung sa 9 hindi nabura. Ayan, sa 0 hindi rin nabura. Bura. Ayan, bula. Bula ba? Ayan, so hindi nabura. Itong nasa 0, memory 0, memory 9. Okay, memory 1, wala din. Okay. Ayos, effective. So i-fix na natin, ihinang na natin ito, i-fix na natin lahat. Okay mga ka-tech moves, napalitan na natin. So ito po yung dating CMOS battery niya. Ayan, ito yung CMOS battery niya na pinalitan natin. So ito po ay hindi na mabasa mga ka-tech moves. Panasonic din siya na 3 volts. Panasonic na Japan din. Parehas na parehas sila. Parehas na parehas sila na Panasonic Japan 3 volts. Ayan, yung ipinalit natin. So ito po yung nagpalitan. Ayan, yung bago na ikabit na natin doon. Okay. So testingin na natin ito. So matagal siyang hindi naka-on. Ayan, naka-off siya. Okay, so kanina nung kalalagay natin yung battery, nag-save na ako ng mga frequencies sa 1, 9 at saka 0. Tatlo. Okay, na isinave natin. Now, i-check natin ngayon kung mura. Baka naman 140 MHz na naman. Okay. So, ikabit natin. Maglagay tayo ng rubber ducky. Then, ikabit natin yung kanyang power supply. Ayan. Moment of truth. Yun.
So hindi nabura. Focus natin. Yan, so hindi po siya nabura mga ka-tech moves. Yung sinave natin sa 0, andyan lang. Sa 9, andyan lang din. Yung sa 1, ayun, andun lang din. Nasa memory tayo, memory. Yan, ito po yung VFO mode. Okay, so I think successful yung ating ginawa na solusyon. Memory 0, 9, 1. So andyan lang sila. Hindi nabura mga ka-tech moves, hindi nabura. Yan. Okay? So ayos tong ating ginawang solusyon. Kung meron akong kaparehas na nakaranas ng ganong status ng radyo ninyo na yun, pagka nag-save kayo nabubura pagka in-off, tapos pagka in-on nyo nabubura yung mga sinave sa memory. Okay, ay i-consider nyo itong solusyon na ito na ginawa natin. Nagpalit tayo ng CMOS battery. Okay, so sana ay may kahit papano may natutunan ulit tayo sa video tutorial na ito. Nasolusyonan natin yung problema natin para hindi lagi nagsasave tayo sa memory. Yan, maya't maya kasi pag on ng radyo magsasave na naman, pag in off, then pag in on na naman mabubura na naman, ulit na naman pagsasave. Paano kung napakarami ka nang isinave, diba? Di ulitin mo lahat yun. So ito po yung solusyon mga ka-tech moves. Salamat sa panonood, sana may natutunan tayo. Paki-share, paki-like ang video na ito para mapanood din po ng iba. Then kung ngayon lang po kayo napadpad sa channel natin, ay paki-subscribe po. Pa-subscribe sa channel natin. Then pa-hit na rin yung notification bell para i-click nyo po yung bell dyan para pagka nag-upload ako ng mga videos o tutorials, DIYs, reviews, ay masubaybayan nyo, maabangan nyo, makikita nyo agad pag naka-click yung notification bell. Okay, so maraming salamat mga ka-tech moves. Magandang buhay po sa inyong lahat. 73 to all. God bless us all. At see you po in my next video.